Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. Welcome to my channel, Brother OG De Leon po. At ngayon po ay mag-share na naman ako sa inyo dito sa aking devotion. Dito po sa Ezekiel po ang ating babasahin ngayon. Ezekiel ng chapter 1 hanggang 5 po ang ating babasahin ngayong hapon na to. So mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa ay manalangin muna po tayo. Tayo po ay lalapit muna sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa pagkakataon na naman Lord na ipinagkaloob mo po sa amin sa hapong ito upang makapag-aral, makarinig at makapagbasa ng inyong mga makapangyarihan salita o God. Lord, samahan mo po kami sa aming mga pag-aaral na naman ngayon, Lord, at nawa hipuin mo ang aming mga puso at isipan, O God, upang ito ay lubusan naming maintindihan at maitanim, O God, sa kailaliman ng aming mga puso, O God. Samahan mo rin ako, Lord, turuan, O Lord, bigyan ng lakas ng loob at talino, O God, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig at puro salita mong makapangyarihan ang aking masabi at maihayag ng tama at totoo, Father God. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito, O Diyos. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. So bago po natin basahin, mga kapatid, anyayahan ko lang po ulit kayo na mag-subscribe po sa aking channel. I-like nyo po yung ating mga napapag-aralan o ating aking nasi-share na aking devotion po. At i-share nyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay mga kapatid. At paki-click nyo rin yung notification bell para po updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos po. So salamat po. Mga kapatid, mag-umpisa na po tayo. Sabi dito sa panimula ng Ezekiel, si Propeta Ezekiel ay nabuhay sa panahon ng pagkakadalang bihag sa Babylonia bago at matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. At sabi dito, ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon sa Babylonia at sa mga naiwan sa Jerusalem. May 6 na pangunahing bahagi at ang aklat na ito, may 6 na bahagi daw po ito. At ang mga nilalamon po nito ay yun nga po ang pagkatawag kay Ezekiel, mga pahayag ng kapahamakan sa Jerusalem, ang kahatulan ng Diyos sa mga bansa, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, ang hula laban sa Gog, isang pangitain tungkol sa templo at lupain sa hinaharap. Yun po ang nilalaman ng libro ng The Book of Ezekiel. Sabi po dito sa chapter 1, verse 1 po, may pamagat po itong ang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Po? Sabi po dito, chapter 1 verse 1, akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng ilog Kebar. Noong 5 araw ng ika-4 na buwan ng 30 taon, nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. 5 araw noon ng ika-4 na buwan ng 5 taon ng paghahari kay Haring o pagkatapon nito pagkatapon kay Haring Jehoiakim. Verse 3, ako na isang pari at anak ni Buzi. B-U-Z-I, Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng ilog Kebar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Nandun po siya, bihag po siya sa Babylonia nang magpahayag sa kanya ang ating Panginoong Yahweh. Excuse po. Sabi dito sa chapter 2, may pamagat po itong ang pagsugo kay Ezekiel.
Sabi po sa verse 1, chapter 2 verse 1 po, sinabi sa akin ng sinabi sa akin ng tinig, ano po, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo, sabi ng ating Diyos. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, sabi ng ating Diyos. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon, sabi ng ating Diyos. Simula pa raw sa kanilang ninuno, naghihimagsik na ang mga taga-Israel. Sabi dito sa 4, matigas ang kanilang ulo at walang pitagan, kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Yahweh. Makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Huwag kang matakot, sabi niya, sa kanila, kahit pagbantaan kanila, kahit na paligiran kanila, nawaring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan, huwag kang masisindak sa kanila, bagaman sila'y talagang mapaghimagsik. Sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo, pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Pinagdidiinan po ng ating Diyos yung salitang mapaghimagsik, sabi dito. Sabi sa verse 8, Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghihimagsik sa akin. Ano to? Ngumanga ka, kainin mo. Pakinggan niyo to mga kapatid, sabi ng ating Diyos. Ngumanga ka, kainin mo ito. Ako'y tumingala, may isang kamay na nag-abot sa akin ng isang kasulatan. Sabi sa 10, iniladlad ito at nabasa ko sa magkabilaang mga panaghoy, pagdadalamhati at paghihirap, yung pong inaabot sa kanya. Di ba po yung salita ng ating Diyos ay pagkain ng ating espiritu, pagkain ng ating kaluluwa. So ganun din ang ginawa kay Propeta Ezekiel, na pinanganga siya at kainin daw yung salitang ibibigay sa kanya ng ating Diyos. Sabi po dito sa chapter 3, sabi, sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambayanan ni Israel. Ulitin ko lang, chapter 3 verse 1, sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambayanan ni Israel. Ngumanga ako upang kainin ang aklat. Verse 3, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Sabi dito, at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat, sa aking panlasa ito'y kasintamis ng pulot pukyutan, mga kapatid. Yung salita ng ating Diyos, ganun daw katamis. Sintamis ng pulot pukyutan, no? Ulitin ko lang, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka sa salita ng ating Diyos. Magpakabusog ka, sabing ganyan. Nung kanyang malasahan nga daw, sintamis ng pulot pukyutan. Sobrang tamis, sobrang sarap at linamnam ng salita ng ating Diyos. Sabi po dito sa verse 4, sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayanan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang pupuntahan mo ay ang sambayan ng Israel at hindi ibang bansa. Mahirap unawain ang salita, sabing ganyan. Ang pupuntahan mo ay mga taong nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ayaw nilang pakinggan, no? Pinapunta niya
sa bansang Israel, sa lugar ng Israel, sa mga tao, no? At pinahayag yung salita. Pero sinabi ng ating Diyos na sasabihin mo yung aking pinasasabi sa iyo, subalit hindi daw sila makikinig. Sabi pa ng ating Diyos, ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ayaw nilang pakinggan. Matigas ang ulo nila, ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Patatatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matatakot sa mapaghimagsik sa sambayan ng iyon. Kumbaga tutulungan siya, gagabayan siya ng ating Diyos. Huwag siyang matakot. At yun nga nabanggit na kung ang ating Diyos nga raw ay hindi pinakinggan, matitigas daw ang ulo. Parang tayo din na nabubuhay ngayon. Kung minsan ayaw natin pakinggan ang salita ng ating Diyos. Kung minsan mas pinaiiral talaga natin yung ating katigasan ng ulo. Mas sinusunod natin yung gusto natin, yung naiisip natin, hindi yung sinasabi ng ating Diyos. Ngayon, sa paggawa natin ng ating kagustuhan, kapag tayo nagkamali, kapag tayo pumalpak, kapag tayo ay nadapa, o ano man ang nangyari, ano po ang sinasabi ng iba? Lord, bakit mo to ginawa? Lord, bakit nangyari ito sa akin? Hindi ba po? Pero, kung sinabi nga po sa Biblia na tayo ang may gawa ng lahat kung bakit tayo nagkaganon. Tayo po yung matigas ang ulo. Tayo po yung suwail. Tayo yung hindi nakikinig sa ating Diyos. Tayo po yun. Sabi pa dito, sabi sa verse 9, patatatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matatakot sa mapaghimagsik na sambayan ng iyon. Gagabayan. Protektado siya ng ating Diyos. Protektado. Sabi pa dito sa verse 16, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila, ito pakinggan nyo to mga kapatid, maganda po ito, napakaganda po. Sabi dito, sabi sa verse 17, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. 18. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga tao ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Kapag hindi niya yun sinabi, hindi niya binigyan ng babala, na sinabi ng ating Diyos na mamamatay kayo, hindi mo siya binigyan ng babala, mamamatay daw lahat ang taong yun. Dahil hindi nabigyan ng babala. Pero ito ang sabi, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Di ba po? Kasi nga po, nasusulat sinabi sa kanya na bigyan mo sila ng babala dahil sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali, sila'y mamamatay. Hindi mo sila binigyan ng babala. Sagutin po yun. Yun po ang sabi dito. Sagutin mo yan. Sabing ganyan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Verse 19. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo yun pananagutan. Sinabihan sila na dapat ganito ang gawin nyo upang hindi kayo mamatay, upang maligtas kayo. May nagsabi, sinabi ng pastors, sinabi ng bishop, kagaya sa aklat na to, sinabi na magbago, wag gumawa ng kasalanan, magsisi, sinabi mo, pero hindi sila nakinig. Sila pa rin ay mamamatay, ngunit hindi ko sila sagutin. Yun po ang sabi dito sa aklat. Verse 20, kapag nagpakasama ang isa
ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Ulitin ko lang mga kapatid. Verse 20. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, bawa ikaw ay matuwid o okay naman ang iyong ginagawa, ano po, tumutulong ka sa iyong kapwa, mas mabuting tao ka, ano po, hindi ka naman nanluloko. Pero, sabi dito, ikay nagpakasama. Sa kabila ng ikay mabuting tao, pero gumawa ka pa rin ng kasalanan. Nagpakasama at patuloy na gumawa ng kasalanan. Sabi dito, mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kaya kung tayo ay nagbalik loob, habang buhay na tayo magbalik loob sa ating Diyos. Hindi na tayo lilingon sa kasalanan. Hindi na natin babalikan yung mga pagkakamaling ating nagawa. Magpapatuloy na tayo sa ating ginagawang kabutihan, sa pagsunod natin sa ating Diyos, mga kapatid, upang hindi tayo mamatay. Sabi nga dito, mawawalan ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Ano mga kapatid? Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasalanan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Amen. Napakaganda. Amen, Lord. Amen. So, nagsishare ng salita, sinasabi sa inyo ang mga babala, mga kapatid. Sinasabi ng Diyos na tayo magbalik loob. Huwag tayong gumawa ng kasalanan, huwag tayong gumawa ng kasamaan, huwag tayong pumatay, huwag tayong manloko, huwag tayong mandaya, huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Laging sinasabi yan, pinapahayag ang salita ng ating Diyos. Maraming taong totoong naglilingkod sa ating Diyos. Naririnig natin yan. Araw-araw o oras-oras, nababasa natin sa salita ng Diyos sa aklat na Biblia, nababasa natin, pero hindi po kayo sumunod. Hindi po tayo sumunod, halimbawa, sa mga sinasabi sa ating mga napapakinggan na sinasabi o babala ng ating Diyos. Mamamatay po tayo. At hindi sagutin na yon o hindi pananagutan ng taong nagsabi na kayo'y magbalik loob. Wala na pananagutan ang mga taong naghahayag, nagsishare ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya nga po sabi sa 21, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Amen. Sabi po sa chapter 4, verse 1, sinabi pa sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo iyon sa iyong, parang ano po ito, may pinagawa sa kanya dito, yung ilagay mo iyon sa iyong harapan at iguhit mo roon ang lungsod ng Jerusalem upang ipakita ang isang pagkubkub. Pagkubkub. Paligiran mo ito ng muog at mga tanggulan at umangan ng malalaking lagyan ng malalaking trosong pambayo. Kumuha ka ng platong bakal at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at ng lungsod. Huwag mo itong iiwan ng tingin. Ito ay kukubkubin at ikaw ang kukubkub. Magiging palatandaan ito sa bansang Israel. Kumbaga may pinagawa ang Diyos na palatandaan na kukubkubin. Sila. At lagyan daw ng pundasyon, yun po ang pinagawa kay Propeta Ezekiel. Sabi po dito sa verse 16, chapter 4, verse 16 po, sinabi pa niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tatakalin na nila ang kanilang kakainin at iinumin. Paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan.
Gagawin ko ito sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak. Gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Babawasan ng tinapay, tatakalin ang pagkain, at paghaharian sila ng pangamba at pagkabalisa. Ano po, yun po ang sabi ng ating Diyos. Yung sinasabi kasi nga babawasan, kumbaga magkakaroon ng tagutom at titipirin mo yung pagkain. Ano po, sabi dito, sila'y paghaharian ng sindak, gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Yun po ang sabi. Chapter 5, verse 5 po. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Ngunit nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Nagpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinalikuran nga niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, dahil sa kagustuhan mong higit pa sa bansa sa iyong paligid sa paglilingkod ng mamamayan mo sa aking mga tuntunin at kautusan at sa iyong paglakad ayon sa tuntunin ng mga bansang iyon. Verse 8, ako ay laban sa iyo ngayon. Parurusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kaaway, at dahil sa inyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa. Dahil sa kasalanan, dahil daw sa sinabi ng Diyos na hinangad mo na mas gusto mo ganun kakayaman, gusto mo ganun karanya ang buhay mo, nakalimutan mo ang ating Diyos, yung kanyang mga katuruan, kanyang mga sinasabi, tinalikuran, kaya ganun po ang kanyang gagawin. At sabi dito nga sa 9, verse 9 ng chapter 5, at dahil sa iyong kasamaan, gagawin ko sa iyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa. Verse 13 po, ibubuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. Ulitin ko lang mga kapatid. Ulitin ko lang. Chapter 5, verse 13 po. Ibinuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot. Marunong mapuot, mga kapatid, sabi niya. Marunong magalit. Dahil sa matinding panibugo, gagawin ko kayong isang puok na lagim. At katatawanan ng lahat ng bansa sa paligid ng lahat ng makakakita sa inyo. Yun po ang sabi sa bansang Jerusalem, mga kapatid. Sa bansang Israel, na labis na nagalit ang ating Diyos sa kabila ng pagbigay niya o pagpadala niya ng mga propeta, tumalikod pa rin ang bansang iyon, nagpatuloy pa rin sa kasamaan, nagpatuloy pa rin sa paggawa ng yung mga hindi kalugod-lugod sa ating Diyos, nagpatuloy pa rin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya sinabi nga niya, di ba, na siya din daw ay napupuot. Siya ang Diyos na napupuot din sa labis na kasalanan at kasamaan na nagawa ng mga tao, mga kapatid. Sinasabi lang ito na kagaya nga kanina nung una nating nabasa, na kapag hindi tayo bumalik sa ating Diyos, hindi tayo nagbalik loob, gumawa pa rin tayo ng kasamaan, na kahit na meron nagsasabi sa atin na tayo umiwas, tayo magbago na, ngunit hindi pa rin tayo bumalik, hindi natin pinakinggan ng taong yun, mga kapatid, mapupuot ang ating Diyos sa atin. At kung ako man halimbawa ang nagsabi sa inyo na tayo magbalik loob na at tayo magsisi sa ating mga kasalanan, yun ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Diyos,
at hindi kayo nakinig, hindi ko na po yun sagutin. Hindi ko na po yun pagbabayaran sa ating Diyos. Ano po? Hindi ko na yun pananagutan. Ganon din ang mga pastors, ano po, na totoong naglilingkod, na lagi nagpapahayag at nagtuturo sa katuruan ng ating Diyos. Bishops, ano po, yung mga taong totoong naglilingkod sa ating Diyos, kung hindi nyo sila pinakinggan, hindi na nila pananagutan yun sa ating Diyos. At ang hindi nakinig sa ating Diyos ay mapaparusahan. Isa pa po yung sinabi, kung tayo nga ay mabuting tao, ngunit tayo tumalikod at nagpakasama, ano po, mababaliwala na yung mga kabutihang nagawa natin at tayo'y mapaparusahan. Kaya kung tayo man ay gumagawa na ng kabutihan, ano po, at nagbalik loob na sa ating Diyos, magpatuloy na po tayo. Upang hindi masayang, mga kapatid, yung ating kabutihan na ginagawa. Hindi masayang yung ating mga napapakinggan na salita ng ating Diyos. Hindi masasayang yung ating pagbabasa. Hindi masasayang yung ating panalangin araw-araw na lagi tayong lumalapit, umiiyak, lumulod sa ating Diyos. Hindi yun masasayang dahil magpapatuloy tayo ng mas mabuting tao, na mas malinis ang puso. Ano, mga kapatid, yun ang gusto ng ating Diyos, magpatuloy sa kabutihan at sa pagsunod sa ating Diyos, mga kapatid. Yun po ang kanyang kagustuhan. Kalimutan na, paulit-ulit tayo, mga kapatid, inuulit ko, kalimutan ang kasalanan, magbalik loob sa ating Diyos, manalangin, humingi ng gabay at proteksyon, tulong sa ating Diyos upang tayo kanyang patnubayan at magpatuloy sa kanyang mga kagustuhan lamang na kabutihan. Ano po, at hindi tayo mapalo ng ating Diyos, hindi tayo maparusahan, hindi mapuot sa atin ang ating Diyos, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Huwag na natin balikan ng mga kasalanan at kamalian. Gumawa na tayo ng kabutihan. Magmahal ng totoo. Lagi ko po itong sinasabi, mga kapatid, magmahal tayo ng totoo, ng taos-puso. Magpakumbaba ng buong puso, mga kapatid. At magpatawad ng totoo, ng buong puso, mga kapatid. Yun po ang kailangan natin. At sa tulong ng ating Diyos, mapapagtagumpayan natin ang lahat. Magiging maayos ang lahat dahil sa tulong at pagmamahal ng ating Diyos. Amen and amen. So, salamat mga kapatid sa pakikinig nyo na naman sa aking sharing ng aking devotion ngayon. Nawa sa susunod uli, nandyan din po ulit kayo makinig at i-share ang ating mga nababasa at napapag-aralan ng mga kapatid. So mga kapatid, andito na naman po tayo, lalapit na naman po tayo sa ating Diyos. Ihanda na po natin ang ating puso, ang ating isipan. Tanggalin na yung mga hindi magaganda sa ating isipan, yung mga mabigat sa ating puso. Alisin na natin yan dahil tayo dudulog sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo, mga kapatid. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, O Diyos namin na mapagmahal na hindi nagbabago, O God. Salamat sa hapong ito na nakapakinig na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Salamat Lord dahil nabago na naman ang aming mga puso't isipan sa iyong mga pangako na aming napakinggan, O God. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat Lord. Tunay nga na binago mo kami, O Lord. Lord, nananalangin kami na gabayan mo po kami, tulungan, turuan upang magbalik loob ng totoo, O God. At hindi na bumalik sa mga kasalanan, O God. Magpatuloy kami sa iyong mga katuruan, sa iyong mga kagustuhan, Father God, upang kami palagi ay maging malapit sa iyo, O God, upang ang lahat ay mapagtagumpayan namin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat din, Lord, sa mga pastors na totoong naglilingkod sa iyo, na araw-araw na naghahayag ng iyong mga salita. Salamat sa lahat ng totoong naglilingkod sa iyo, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat din sa mga kapatid namin sa pananampalataya na totoong naglilingkod sa iyo, na totoong nag-share ng iyong mga salita, nagbibigay babala, O God, nagbibigay babala sa lahat ng tao, God. Salamat, Lord, sa kanila. Salamat sa binibigay mo po sa amin na lakas ng loob
talino at sipag upang magbahagi ng inyong mga salita, O God. Salamat, salamat Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat po. Lord, pinapanalangin ko rin na lahat ng tao, Lord, hindi lang ang aming mga mahal sa buhay, kundi lahat ng tao, Lord, ay magbalik loob sa iyo, O God. Nawa sila rin ay makakilala ng lubusan sa iyo, Father God. At lahat din sila, Lord, I pray na sila rin ay maghayag, mag-share ng iyong mga makapangyarihan salita. Yun po ang gawin mo sa lahat ng tao. Hipuin mo ang aming mga puso't isipan, O God, upang kami lumapit sa iyo, humingi ng tulong at gabay, ng talino at ng sipag, O God, upang ang lahat ng tao ay mag-share ng inyong mga salita, O God. Hindi lang i-share, Father God, upang ito ay aming maisa puso't isipan at maisa buhay ng bawat isa sa amin. Ako, Lord, kaming lahat, Lord, pati aming mga presidente sa aming mga bansa, Father God, pati na ang kanilang mga mahal sa buhay, kasamaan sa pamahalaan, Father God, lahat, Lord, na naglilingkod sa pamahalaan. Kasama din, Lord, ang mga doktor, scientist, nurse, Lord, pulis, sundalo, Father God, barangay captain, tanod, Father God, at mga frontliners. Lahat, Lord, nawa lumapit sa iyo dahil ikaw lamang ang Diyos na makapagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Ikaw lang ang makapagpagaling sa lahat ng klaseng anumang karamdaman. Ikaw lang, Father God, at wala nang iba. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat for all the blessings every day, Father God. Every day, Lord, na pagkain ang nagbibigay lakas at kagalingan namin, O God. Sa lahat ng bagay na magagandang pinagkakaloob mo, Lord. Sa kabila ng aming pagkakasala, patuloy mo kaming binibiyayaan, O God. Iniingatan, patuloy pa rin ang iyong pagmamahal sa amin lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Lord, salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. We claim it, Father God. I claim it na matatapos na ang labang ito. Magiging maayos na hindi lang ang buong Pilipinas, hindi lang ang Japan, Father God, hindi lang ang ibang bansa, kundi ang buong mundo, Father God, magiging maayos na. Lilinisin mo na, aalisin ang virus na yan, Lord. Magiging maayos na ulit ang aming pamumuhay dahil kasama ka na namin sa aming buhay, Father God. Lord, magiging maayos na, masaya, masagana, at puro pag-ibig na lamang ang mararamdaman ng mga tao, pagpapakumbaba at pagpapatawad sa isa't isa, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. Please always bless us all, Father God. Samahan mo po kami pabantayan, Lord, sa iyong mga libu-libong anghel, sa aming mga tahanan, sa aming mga lugar, sa aming mga bansa, Father God. Pabantayan mo po kami sa iyong mga libu-libong anghel, Father God. Salamat, Lord. And Lord, binabahiran ko na po ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga dila, O God, ang buo naming pagkatao upang kami magsalita ng tama at matuwid, Father God. Mag-isip, makaramdam ng tama, O God. Lahat po yan, Lord, ay binabahiran ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo upang kami maging karapat-dapat na tumawag sa iyo na Ama, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen po. Salamat mga kapatid, salamat po. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat sa kanyang pagsama sa atin palagi. Salamat. I-claim na natin. Dahil sa tuwing tayo mananalangin, dapat kasama nun ay ang pagpapasalamat. Dahil pinakinggan na po ng ating Diyos ang ating panalangin. Ulitin ko lang mga kapatid, sa tuwing tayo mananalangin, kasabay nun ang pagpapasalamat. At i-claim na natin, dahil yon ay nadinig na ng ating Diyos at bibigay niya na sa atin ang ating mga panalangin. Amen and Amen. Mabuhay po tayong lahat mga kapatid. God bless po sa atin lahat. See you po ulit. God bless.